In this video, we're going to discuss set theory rules or STR. So, mahalaga tong rules na to usually sa proving, no? Okay, so i-apply natin yan mamaya. Okay, so let's say we have three sets, A, B, and C, B sets. So, ililista natin yung 12 rules ng set theory. So, number 1, we have idempotence. Kamukha lang siya ng rules of replacement ng fundamental concepts, no? Okay, or let's call it as idem. So para mamaya kapag nagpo-prove tayo, pag sinabi kong by idem, so understood na yon, idempotence na yung sinasabi ko. Okay? Sa idem, kapag in-intersect mo daw yung A sa sarili niya, A lang din yun. Or kapag kinuha mo yung union ng uh, union ng sarili niya, so A lang din yun. Okay? So yun yung idempotence. Number 2, commutativity. So ito familiar na sa atin mula pa ng algebra. Commutativity, or let's call it as com. So sa commutativity, pag in-intersect natin yung A and B, that is equal to B intersection A. If A union B, that is equal to B union A. So, yun yung commutativity. Next, associativity. So, dito naman, yung alam lang natin sa associativity. So, let's call it as ASO. So, dito, yung A intersection quantity, B intersection C, this is just equal to A intersection B, quantity intersection C. Okay, so grouping symbol lang yun na iba. So, ganun din sa union. A union B union C is equal to A union C quantity union, A union B quantity union C. Okay, number 4, we have distributivity. Distributivity. So, eto, let's call it as this. So, same lang to ng distributive na familiar tayo. Okay, so yung A union B intersection C. So nakita nyo magkaiba. Yung isa union, yung isa intersection. So dito parang dinistribute mo lang. A union B and then intersection A union C. Okay, so ganun din. Nasa labas yung intersection tapos nasa loob yung union. Okay, so i-distribute mo lang A intersection B tapos union naman siya A intersection C. Okay, so wag malilito dito sa distributivity. Number 5, De Morgan. So sa rules of replacement, meron din tayong De Morgan's law, no? De Morgan's law. Okay, let's call it DM para sa De Morgan's law. Okay, so yung A union B complement, kumbaga sa logic, no, na diniscuss natin, parang ito yung pumalit sa negation. Okay? So that is A complement intersection B complement. Next, palitan natin A intersection B complement. This is just A complement union B complement. Okay? Next, number 6, we have involution. Okay, so sa logic natin, itong involution para siyang yung double negation. Okay? So, kapag kinuha mo yung complement ng complement, that is simply A. Okay, number 7. So, dito ulit tayo. Gawin na lang natin column. So, number 7, we have relative complement. Relative complement. Okay, so sa relative complement, ito yung difference ng dalawang set. Okay? So, A minus B. So, usually sa ibang book, tinatawag siyang difference of sets. Okay? And A minus B is just equal to A intersection B complement. So, I think dinefine ko na to sa previous video natin. And then, pati ito, na-define ko na to, Boolean sum.
we have A plus B equals A minus B union B minus A. Wait, lagyan natin ng ano to. Yung Boolean sum, gawin nating BS. So, pag sinabi ko sa proof by BS or from BS, I'm talking about Boolean sum. So, pag sinabi ko naman RC, so, relative complement yung pinag-uusapan natin. Okay? Next, absorption. Meron din yan sa logic. Okay? Ang tawag natin, or tawagin natin siyang abs. Okay. So, A intersection, A union B. This is just equal to A. A union B in, no. Mali. Burahin natin. Okay. Ayan. A pa rin to. A intersection B. This is just equal to A. So, pansinin nyo to as absorption. Magkaiba sila. Kung intersection yung nasa labas, union yung nasa loob. Kung union ang sa labas, intersection dapat sa loob. Tapos, dapat pareho to. Okay? Pareho sila. So, yan yung kinaiba. Baka malito kayo sa distributive. No? So, dito, magkaiba sila. A union tapos B intersection C. A intersection tapos B union C. Okay? So, iba siya sa absorption. Next, number 10. Let's have inverse law. Inverse law. Tawagin natin siyang IL. IL. So, inverse law, tinawag siyang inverse kasi ipag-union natin yung dalawang inverse, no? A tsaka yung complement niya. No? Okay. So, ano yung union niya? Universe. Pag in-intersect naman yung A sa complement niya, that is empty set. Okay? So, kaya siya naging inverse law kasi kamukha nung sa algebra, di ba? Yung inverse, yung 3, ang inverse niya ay negative 3. Pag multiplicative naman, 1/3, no? Okay. So, yun yung ino-operate natin. So, ganun naman dito, yung A tsaka yung complement niya. Next, number 11, we have identity law. Identity law. So, sa identity law, let's call it as ident. Ito naman, pag in-intersect natin yung A tsaka U, ang lalabas lang dito ay A. Pag kinuha naman natin yung union ng A at empty set, ang lalabas lang A. Kaya siya tinawag na identity. Kasi ang nagiging resulta ay sarili lang niya. Okay? Next, number 12, we have dominative law. Okay? Let's call it DL. So, from the word dominate, no? So, sino yung mas makakasakop? Pag pinag-union mo yung A tsaka universe, mas malaki si universe, malamang sakop niya yan. Masasakop niya yung buong A. And then, A intersection empty, ito, syempre, common element, wala namang element si empty, so, talo si A dyan. Okay, sakop na yung A sa intersection. Okay? So, yan yung 12 na set theory rules na gagamitin natin for proving and sa mga susunod na discussion ay magiging useful siya. Okay, so try natin i-apply. Let's have examples. Let's try to prove number 1. Let's prove A minus B complement equals A minus B. Okay. So, patunayan natin gamit yung STR na yung A minus B complement is equal to A minus B. Okay. So, dito, ang gagawin natin, gagalaw tayo sa isang side, tapos ipapakita natin yung another side. So, for example, kung magsisimula ako sa left side, gagamit ako ng mga rules ng set theory, dapat
matapos ako dito sa, or mapakita ko yung right side, yung A minus B. Pag A minus B naman ako nag-start, dapat maipakita ko yung nasa left side. Okay? So, ang technique dito, syempre, mas madali na yung complicated, yun yung galawin natin. Tapos, gawin nating simple, no? Yung A minus B yung nasa right side. Kasi kapag sa simple tayo, tapos gagawin natin complicated, so parang mas may hihirapan tayo dun, no? So, dito muna tayo sa complicated. Ang complicated dito sa dalawang side yung nasa left side. Okay? Magsisimula ako sa left side. A minus B complement. Ito yung ating given. Okay, so ano kaya ang gagawin natin? Since involved yung minus, gamitin ko yung kasi wala namang ibang property si relative complement, no? Yung A minus B, no? Wala namang mga minus dito. Pero ang sure tayo, merong intersection. So mamamanipulate natin pag yung minus, ginawa nating intersection. Okay, so gawin natin relative complement. By the way, ang gagawin ko dito, isa-isa lang kada line. And strict kung susundin yung STR. Kasi ang purpose nito ay maintindihan natin yung mismong concept sa paggamit ng STR. Okay, so gagamitan ko ng RC or relative complement yung loob muna. Okay, so A minus A intersection B complement using relative complement. Yung loob yung ginamitan ko ng relative complement. Next naman, gagamitin ko yung nasa labas. A intersection, so gagamit na ako ng bracket dito, A intersection B complement, and then meron pang complement, and then meron pa uling complement sa labas kasi gumamit ako ng complement sa labas, RC. So magiging intersection, tapos magkakaroon ng complement sa pangalawa. Okay, so another RC yan. Next, so as you can see, no, complement, pwedeng gamitan to ng involution. Ito, yung ACC, pag nakita mo yan, no, pwede kang gumamit ng involution. So magiging ano na lang siya, A intersection, mawawala tong dalawang C, ganun yun, no, nawala yung dalawang C, eto na lang natira yung mismong set. So eto na lang, A intersection, B complement. Okay. Using involution. So as you can see, ang sinusulat ko na lang yung mga sinulat kong parang short na name nila, no, para hindi na tayo mahirapan. Okay. So next, gamitan ko ng associative to. Parehong intersection, ilipat ko lang yung groupings nila. Okay, ito yung isasama ko sa grupo, tapos ilalabas ko yung B complement. So gamit yung aso. Okay. So magagamit natin yan pag pare-pareho silang intersection o kaya pare-parehong union. So bakit ko siya ginamitan? Kasi as you can see, magiging pwede ko magamit yung idempotence dito, no? So magiging A intersection B complement using idemp or idempotence. Okay, and then A intersection B complement, gamitan uli natin ng relative complement. So, A minus B, parang pabalik naman to. Kasi mula sa A minus B to A intersection B complement, pwede natin siya ibalik, no? Using RC. Kasi equality naman yung meron sila. So, using relative complement. And as you can see, ito yung sinasabi ko, mula sa left side, napalabas natin yung right side. Okay? So, meaning, they are equal, so we are done. Okay? Pwede nating isulat kung ano yung ginamit nating method. So, using STR. Okay? So, ganun lang siya i-apply yung STR. So, try natin. Number 2. Try naman natin ipakita. Prove A intersection B union A complement intersection B equals B. Okay, so try natin to. So bago ako mag-proceed, no, pwede nyong i-try muna using STR and then saka natin i-proceed yung sagot. Okay, so let's have our proof. So for our proof, ito syempre magsisimula ako sa left side. A intersection B union A complement intersection B. So yan yung ating given.
Nagsimula ako sa left side, papakita ko yung right side. Pag nagsimula ako sa right side, pakita mo yung left side. Okay? But as you can see, no, isang letter lang yung nasa right side, parang ang hirap na ipakita yung nasa left side using yung right side. Okay? Now, gawin ko, i-ano ko to, i-com ko tong parehong loob. So, gamitin ko yung commutative. So, magiging B intersection A to, union B intersection A complement. Okay, so com. Okay, pinagpalit ko lang sila ng pwesto. Bakit ko sila pinagpalit? Para magamit ko yung distributive. Sa distributive, as you can see, meron silang parehong intersection sa loob at then iba yung nasa labas, union. Tapos pareho yung nasa first set nila. So, sa distribution or distributive property, magiging B intersection na siya and then A union, A complement. Ayan yung this natin. Okay? So, as you can see, kung i-check nyo, parang pabaliktad kasi ang nangyari. Sa distributive, pareho yung first set nila. Then, sa loob ng grouping symbol, pareho din intersection to, union, union. Iba yung nasa gitna. So, kapag ganyan, pwede mo siyang gawing ganito, yung nasa left side. Okay? So, yun yung nangyari dito sa this. And the next, meron tayong A union, A complement. So, ano tong A union, A complement? Pwede tayong gumamit ng IL. Okay? Or inverse law. So, A union, A complement, that is universe. Okay? Magiging B intersection universe. So, that is IL or inverse law. And then, B intersection universe, ito ay yung identity, no? Pag in-intersect mo yung B tsaka yung universe, nandito yan, o yan, yung una, A intersection universe, that is A. So, meaning, yung B intersection U, that is also A. That is also B. By identity. And as you can see, mula sa left side, napakita ko na yung right side, so this is now done using STR. Okay, so ganun lang siya kasimple, no? Dali lang niya kung i-apply. Okay. So, number 3, let's try naman show that, so ibig sabihin, pag mag-prove kayo ng ganito, mas maganda kung kabisado nyo to or yung mga gamit nila. Okay? So, kaysa tumitingin tayo sa taas, so kung kabisado nyo siya, at least may imagine na kagad kung ano yung sunod na gagawin, no? Okay, so let's try B complement minus B minus A. So, puro involved na naman yung mga minus equals B complement. Okay. So, try naman natin to. Kamukha siya nung nasa 1, pero iba siya, no? Kasi, ang pinareho lang nila, puro involve yung minus, but they are different. Okay, yan na. So, let's try. Ito, dito ako magsisimula sa marami. B complement minus B minus A. Ito yung ating given. Siyempre, gagamit tayo ng relative complement dito. So, gamitin ko muna yung relative complement sa loob B intersection A complement using RC. And then, madalas no, pag nakikita nyo yung minus, parang ang una nating naisip ay gamitin na natin yung relative complement. So, B complement intersection B intersection A complement. Okay, so using relative complement. And as you can see, may complement dito sa parenthesis. Siguro pwede natin gamitan ng De Morgan's to, no? Okay, kung titignan. Parang i-distribute yung complement. Parang ganun kasi yung kay De Morgan's. Okay, balikan natin tong De Morgan's law. So, makikita nyo, parang dinistribute yung complement na iba lang yung operator sa gitna. From union, naging intersection. Intersection, naging union. Tapos, dinistribute na yung complement. So, gamitan natin ng DN to or De Morgan's law. Okay, so magiging B complement intersection. Okay, so siguro lagyan ko to ng parenthesis. Okay, so sige. Gawin kong bracket. Distribute natin. So, B complement, magiging union na siya.
and then A complement, tapos may complement ulit. Dinistribute eh. Okay? So, yan. Using De Morgan's law. Okay. So, una mo makikita, no, kapag nakita mo yung A complement, parang matatempt ka na involution, no? But, kung mapapansin nyo dito, meron tayong B complement sa unang term, okay? Magkamukha na sila, tapos magkaiba yung, yung operator. So, dito, mapapansin mo na kagad na, pwede na siyang gamitan ng abs or absorption. Kasi same yung A, tapos magkaiba yung operator. So, pwede siyang absorption. Ang mangyayari, kamukha siya ng nasa labas. Okay? Yun yung lalabas. So, ibig sabihin dito, ang matitira na lang ay yung B complement using absorption. You're using abs. Yun, nakuha na kagad natin, no? So, given, papunta sa B complement. So, this is done by STR. Okay? So, next, number 4, prove. So, I think plus example na natin to. Okay, so let's try A complement intersection B. Union. Lagyan natin ng twist. Since last example natin. Okay? Tapos, ano yung gagawin natin sa labas? Minus na lang. Minus A equals A complement intersection B. O yan. Okay, so let's try to prove this. So for our proof, sulat natin yung given. Siyempre, dito ako sa complicated. Mahilig tayo sa complicated. No? Mahilig tayong gawing simple ang complicated. Okay? Kaysa naman yung simple na tapos gagawin mo pang complicated. No? Okay, so yan yung given natin. Now, as you can see, meron siyang B something, no? Pwede nating i-com to para mag-proceed tayo next time sa distribution. So, magiging B intersection A complement, union, B intersection A, tapos wala tayong gagalawin sa labas. So, ang gagawin natin dito ay commutative. And then, distribute. Okay, so pwede na siyang gamitan ng distributive. So, B intersection A complement union A minus A. So, this is this. Okay, this yung ginamit ko sa kanya. Usually, sa ibang book, etong A complement union A, ginagamitan na kagad ng, ng inverse. Ayan, ginagamitan na kagad nila kasi A complement union A. So, same lang naman, di ba? Pero ang gusto ko sana, yung para makita natin yung concept. So, kung ano yung kamukha nito, yung mukha nito, yun na lang yung gawin natin. So, nauna yung walang complement, pangalawa yung wala. Nauna yung walang complement, pangalawa meron. So, dito, i-commutative muna natin bago natin gamitan ng inverse law. Okay? So, gawin natin B intersection A union A complement minus A. So, gamitan natin ng commutative muna. Tapos, saka natin i-apply yung inverse law. B intersection, kung inverse law, union. Union. Universe or universal set. So, this is inverse law or IL. Okay? Tapos dito, pwede natin siyang gamitan ng identity. Okay? Or ident. So, B intersection U, magiging B lang yan. B minus A. Okay? So, ident. Ano yung goal natin? A complement intersection B. So, gamitan natin ng RC to. B intersection A complement. So, this is RC. Tapos, i-com na lang natin para makuha natin yung right side. Intersection B, com. So, nakuha na natin yung goal natin. Ayan, A complement intersection. So, this is done using STR.